Maya-maya pa may kumatok sa kwarto ng pintuan ko. Naririnig ko si Aling Martha. Tinatawag ako. Samahan ko daw siya sa palengke. Mamimili daw ito ng mga gulay. Agad naman akong tumayo at sumang-ayon na sumama sa palengke. Sinabihan ko si Aling Martha na hintayin ako sandali at magbibihis ako. Agad kong sinuot ang pantalon ko at t-shirt. Pinatungan ko din ito ng manipis na jacket dahil malamig sa probinsyang iyon. Kahit na maliwanag ng paligid, napakalamig ng ihip ng hangin. Pagbaba ko ng hagdanan, nakita ko si Aling Martha. Nakatayo at nakaabang sa akin. Nakatuon na naman ang mga mata niya sa tiyan ko. Agad ko na lang nilagay ang aking mga kamay dito. Indikasyon na ako'y naiilang. Paglabas namin ng gate, may nag-aabang na tricycle. Tinanong niya si Aling Martha kung sa ikalawang palengke daw ba ang punta namin. Agad namang tumango si Aling Martha. Gusto kong magtanong kung ilan ba ang palengke sa lugar na iyon, pero nakalimutan ko na lang yon sa haba ng biyahe. Kung susumahin, halos mag-iisang oras ang biyahe namin. At pagbaba namin ng tricycle, pumulong ang driver kay Aling Martha. Tinatanong niya kung ako ba ang napili nito. Napakunot ang noo ko at gusto ko sumagot sa usapan. Bigla lang akong hinila ni Aling Martha. Sinabi niya na diretso lang daw ang lakad at wag daw ako tumingin kahit na kanino. Mga ilang minuto lang sa haba ng palengke, nakarating na kami sa hilera ng mga nagbebenta ng karne. Tinanong ko si Aling Martha kung bakit kami nandoon dahil ang akala ko bibili ito ng mga gulay. Ngumiti lang ito sa akin. Gusto daw niyang tikman ko ang luto nitong sinabawang karne. Tinanong ko kung karne ba ito ng baboy o karne ng baka. Ang sagot lang nito ay malinamnam daw na karne at makakatulong daw yun sa lumalaking sanggol sa sinapupunan ko. Nagpasalamat ako, pero sa kabilang banda, inulit ko na hindi ako kumakain ng karne at kanin dahil sa lifestyle na kinalakihan ko. Agad naman itong tumitig sa akin ng matalim at tumigpit ang hawak sa kamay ko. Sinabi niyang alam daw niya dahil sinabi ko na roon kahapon, pero gusto daw nitong tikman ko ang luto niya. Hindi na ako nakasagot. Maya-maya pa lumabas na kami ng palengke at iniwan ako nito sandali dahil may nakalimutan daw itong balikan sa nagtitinda ng karne. Sa di kalayuan, may taxi na huminto. Bumaba si Kuya Domeng. Agad ako nitong nilapitan. Bumulong ito na kahit ano daw pagkain ang ihain sa akin ni Aling Martha, wag na wag akong kakain. Nititikim. May inabot ulit ito na papel na nakakwadrado. Sabi niya, itago ko daw yun. At tinabutan niya pa ako ng isang papel kung saan nakasulat muli ang kanyang numero. Sabi niya, tawagan ko siya at kahit anong oras daw ay darating ito. Maya-maya pa umalis na si Kuya Domeng habang gulong-gulong ang isip ko. Siya namang pagdating ni Aling Martha. Sabi nito, kailangan na daw naming umuwi upang makapagluto ito at matikman ko na ang luto nito. Makalipas ang isang oras, dumating na kami sa bahay ni Aling Martha. Nagpaalam ako dito na aakyat sa kwarto upang magpahinga. Gusto ko sanang gumala at ikutin ang bayan. Pero dahil sa pagbubuntis ko, tila lagi akong pagod at gusto ko na lang mahiga. Nahiga ako at hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Mag-aalas 12 ng tanghali nang magising ako dahil sa katok sa pintuan. Agad kong pinagbuksan si Aling Martha. May dala-dala itong tray ng pagkain. Umuusok na sabaw na may karne at ilan pang gulay. Nagpasalamat ako at sinabihan ko itong hindi na dapat siya nag-abala dahil hindi nga ako nakain ng karne. Nagulat ako at bigla ako nitong sininghalan. Sinabihan niya akong tumikim lang ako kahit na konti.
Iiwan daw niya ang pagkain sa lamesa at padabog nitong isinara ang pinto. Sa totoo lang, gusto kong mainis dahil pinipilit niya ako. Pero sa kabilang banda, naiisip ko na matanda na ito at halos ako lang ang guest niya sa bahay na ito. Kaya siguro gano'n na lang ang pagsisilbi niya sa akin. Tiningnan ko ang pagkain sa lamesa. Mukhang masarap, mabango at umuusok-usok pa. Pero dahil hindi ako makain ng karne, talagang hindi ko ito tinikman. Alam kong magagalit si Aling Martha, pero ibinuhos ko ang sabaw at ang ilan-ilang malalambot na gulay sa banyo. Itinara ko lang ang karne. Maya-maya, nagdesisyon akong bumaba at dinala ko ang tray. Sinalubong ako ni Aling Martha. Nakita niyang wala ng sabaw at gulay, pero ang karne nandoon pa. Nagtatanong ito, pero agad na akong sumagot. Sinabi ko na pasensya na kung nandun pa ang karne. Talagang hindi ako kumakain nun. Pero masarap ka ako ang sabaw at ang gulay. Agad naman itong ngumisi at nagwikang mainam daw na inubos ko ang sabaw at ang gulay kahit na natira ang karne. At ang mukha nito, mukhang masayang masaya siya sa narinig niya. Mga bandang 5:00 ng hapon, may narinig akong pumarada na sasakyan sa labas. Sinilip ko ito sa bintana. Nakita kong may bagong guest si Aling Martha. May sarili itong sasakyan at lula nito ang 2 babae na halos kasing edad ko at isang sanggol na nakalagay sa stroller. Lumabas si Aling Martha. Ang sigla-sigla nitong tignan at talagang titig na titig ito sa sanggol. Bumaba ako at nakasalubong din ako. Binati ko sila ng magandang hapon at napakabait ng magkapatid na sina Jana at Dina. Kinamayan nila ako at sinabing Emma ang pangalan ng sanggol na dala nila. Anak daw yon ni Jana. Agad naman silang umakyat at pinatuloy sila ni Aling Martha sa kapilang silid kung saan ako naroon. 7:00 ng gabi. Kinatok na ako ni Aling Martha at binigyan na naman ako ng sabaw. Sabi nito, kahit sa kwarto na daw ako, alam daw nito na pagod ako dahil sa pagbubuntis ko. Nagpasalamat ako at narinig kong kinatok niya ang kabilang pinto. Inaya niya ang magkapatid na bumaba at kumain. Agad namang sumama sa kanya ang mga ito. Pagtapos ng hapunan, nagpa siya akong bumaba at umupo sa may balkonahe. Sa di kalayuan, may naaninag akong mapupulang mga bilog. Tinitigan ko itong maigi at hindi ko na malaya na dumating na pala si Aling Martha. Hinawakan nito ang balikat ko at nagwikang, gabi na daw, dapat nasa loob na raw ako dahil hindi ko kabisado ang lugar na iyon. Agad naman akong tumalima at pumasok sa silid ko.